Dear TOR, Dear TOR, una sa lahat, gusto ko pong bumati ng magandang hapon sa lahat ng listeners nyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Ang Dear TOR ang gusto ko talagang pakinggan sa radyo dahil tinatampok nyo ang mga kwentong tiyak na nakakaantig ng mga puso at may hatid na aral sa lahat ng tagapakinig. Kaya po gusto ko po ngayong ibahagi sa inyo ang kwento ko at ng aking anak na si Rebo. Chilin, paboritong-paborito ng anak ko ang laruang Beyblade. Napakamasiglahin at bibong bata ni Rebo. Maraming nagmamahal sa kanya dahil sa kanyang kakyutan at pagkamasiyahin kaya na lamang hindi namin lubos maisip na may mangyayari sa kanyang masama. Tandang-tanda ko pa noon, huling linggo ng Marso taong 2003, ang simula ng pinakamalaking unos na nangyari sa buhay ko. Rebo anak, anong nangyayari sa'yo? Isugod na natin siya sa doktor. Dok, ano po bang nangyayari sa anak ko? Isang linggo na po siya nilalagnat. Namumutla, di nakakain, at nagkakapasa na rin po siya sa buong katawan. Dok, ano po ba talaga nangyayari sa anak ko? Mister, kasi hindi ako makakapagsabi niyan. Kailangan mas professional ang mag-test sa anak niyo para malaman kung may sakit ba talaga siya. Pasensya na talaga. Jilin, klinika. Yung pinakamalapit na klinika ang pinuntahan namin. Ngunit paulit-ulit na pagkabigo ang naramdaman ko nang hindi nila mapangalanan ang sintomas na nararamdaman ng anak ko. Ang problema sa pera na ipangtutustos ko upang mapatingin siya sa mga espesyalista at ipangbabayad sa pagpapasuri sa ospital. Meron akong 500. Hahanap ako ng pandagdag kung kinakailangan. Pangalanan niyo lang ang mga sintomas na nararamdaman ng anak ko. Jilin, ito ang mga eksaktong salitang gustong-gusto kong sabihin sa unang doktor na titingin sa aking anak. Subalit umabot na sa 3,000, pakikiusap at pangungutang, 3 doktor at 2 klinika, pagpapamanhid sa sarili upang di matinag sa palahaw ng tinutusok sa anak, ay di pa rin namin nalaman ang pangalan ng kanyang karamdaman. Mabilis na tibok ng puso na di normal sa kanyang edad, kulang sa dugo, mga tanging interpretasyon ng mga doktor, mga interpretasyong di tapos. Kailangan pa ng ibayang pagsusuri ng mas dalubhasa. Marami pong pagtusok at palahaw, kirot at nginig ng kalamnan. Dagdag na ang pagpapamanhid sa katauhan ng mga magulang at iba pang nagpamahal. Mabigat, subalit pinatatag ko di lamang ang aking tuhod kundi pati dibdib sa pagkakatayo sa loob ng ospital. Anong man ang maging resulta, kailangang nakahanda ako. Nung araw na yon, ayaw bumaba ni Rebo mula sa aking bisig, kahit na maaari din naman siyang kargahin ng kanyang ina. Ang gusto niya, si tatay lang ang kakarga, at si ate Kala gamit naman ang libreng kamay. Ang bigat na ng Rebo ko ah. Oo nga, tay. Ang bigat na ni Rebo. Kahit di Sabado, di dapat agad matapos ang Sabado. Di dapat agad mawala si Taytay dahil maghihintay na naman ng panibagong Sabado o araw niya tatapatan ng kanyang 12 bago sa muli makita. Di bala na mawala kay Nainay na ilang oras kasama naman sa araw-araw. Basta si Taytay lang muna ang kakarga, hawak, kakwentuhan, kakalaruin, pabibilan ng ice whiz at bubble gum at hihigaan sa dibdib kasi Sabado pa. Mag-iisa't kalahating taon na kaming hiwalay ni Joyda bilang mag-asawa na magkasakit si Rebo. Maraming di mapagkasunduan, magkaiba ang direksyong tinitignan. Idagdag pa ang madalas na kawalan ng pera, resulta ng maaga at di handang pag-aasawa. Ayaw ko nang idetalye pa kung paano kami naghiwalay. Basta magulo. Isa sa mga nakalipas na inilibing ko na sa lupalop ng mga kinalimutang gunita. Gayunpaman,
dumating ang puntong kailangan namin kalimutan ang di pagkakasundo at maging sibilisado para sa mga bata. Ito na yung panahon na mag-isa na akong namumuhay sa ayaw ipaalam kahit kanino na lugar. Ang mga anak ko ay tinira naman ni Joyda sa bahay ng kanyang ina't kapatid. At di tulad ng ibang amang nag-iwan ng tae ang konsepto ng pakikipaghiwalay. Sigurado kung mas malaking bahagi ng aking 2 lingguang yaman ay mapupunta sa pagpapalaki ng aking 2 anak at magtira na lamang sa sarili ng sapat para mabuhay nang may konting inom ng alak. Jeline, mahal na mahal ko ang aking mga anak. Kaya masakit ang malamang di pala sapat ang pagmamahal para ipinanggalang sa pag-atake ng malubhang sakit. Malubhang sakit na hindi ko inakalang babago sa aming buhay. Based sa mga test na ginawa namin, he has an acute lymphocytic leukemia. Ho? Ano po ang ibig sabihin nun? Acute lymphocytic leukemia is a cancer of the blood and bone marrow. Acute because this disease progresses rapidly and creates immature blood cells rather than mature ones. At sobrang common ito sa mga batang kagaya ni Rebo. Ano pong kailangan kong gawin para gumaling siya? Kahit ano po, lahat gagawin ko para gumaling ang anak ko. Chemotherapy ang tanging paraan ng paggagamot dito. Dadaan ito sa 3 estado: induction, consolidation, and maintenance stage. 6, 4 pababa sa isa na matatapang na gamot ang dapat tanggapin ng murang katawan ng iyong anak. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na po sa inyo to, mister. Hindi magiging madali ito para kay Rebo. Bata pa siya. Gumuho ang aking mundo noong nalaman ko yon. Bumalik sa akin lahat ng alaala na kasama ko siya, mga hilig niyang gawain at mga pinagkakaabalahan namin sa araw-araw. Yung mga panahong nakikipaglawiro siya sa kanyang ate Carla pagka-uwi nito galing sa pag-eskwela. At syempre ang pinakagusto niyang gawin, ang humiga lamang sa sopa at manood ng pambatang palabas sa telebisyon. Bukod sa pagkikita tuwing Sabado at sa mga araw ng sweldo, pagtawag araw-araw, umaga at hapon ang komunikasyon ko sa aking mga anak. At madalas na hintayin nito ni Rebo. Maliban na lang sa tuwing dumarating ang 3 araw na pasakit ng chemotherapy. Kamusta ang mahal kong anak? Magaling ka na ba? Magaling na! Magpalakas ka, huwag mo kaming iiwan ng ate Carla mo kasi sobrang malulungkot kami. Gusto mo bang malungkot si Taytay? Ayoko nga. Promise yan ha. Promise. Ito ang laging senaryo namin. Pinapapangako ko siya na huwag kaming iiwan ng kanyang ate Carla na sinasagot niyang madalas ng ayoko nga. Subalit minsan, pabiro siyang sisigaw sa kabilang linya ng gusto ko nga. Sabay kakanta ng anumang kanta na natutuhan niya sa telebisyon. Kung alam lang niya ang tindi ng panghihina ko sa gusto ko nga. Kung gaano ako nililiyo ng kaba. Tulad ng ibang bata, sabik na hinintay ni Rebo ang Pasko. Kapapasok pa lang ng Disyembre, madami na siyang pinagbibiling damit at laruang bago. Subalit bago po man dumating ang mga bago, Hello? Si Rebo! Si Rebo! Anong nangyari kay Rebo? Hintayin niyo ako! Hintayin niyo ako! Papunta na ako! Dok! Mister, cancer relapse. Lumitaw ulit ang mga tinatawag nating cancer blast. In other words, lumala ang sakit ng anak nyo. Kailangan muling ulitin ang proseso ng gamutan. Nabasura ang lahat. Bagong pagkaalala, hirap, pagod, paghingi ng tulong at gastos. Ang pinakamasakit, bagong kirot ng katawan at pagkawasak sa kaluluwa ang paulit-ulit na mararanasan ng aking anak. Subalit hindi na siya pumayag. Uwi na tayo, Tay. Di ko na kaya. Huwag kang mag-alala, anak. Malapit na. Malapit na. Natatandaan kong nagwala ako sa ganito kababaw na argumento.
Pinakatanga at palasukong argumento ang tingin ko sa ganito. Sinigawan ko sila, inaway. Subalit sumunod ako nang si Rebo na ang nagsalita. Gusto ko mang ituloy pa ang laban, kahit marami pang damdaming masagasaan. Pinatigil ko na ang gamutan dahil hindi na niya kaya. Pinatunayan na ito ng paglitaw ng pantal sa buo niyang katawan dito man tapos ang muling kauumpisang sesyon ng chemotherapy. Dasal, milagro, alternatibong medisina. Ito na lang ang pag-asa. Kahit anong di nakakasakit at makapanghihina gagawin ko, bibilhin ko. Mabuhay lang ang aking anak, ang aking si Rebo, ang pinakamamahal kong bunso. Anak, birthday mo na bukas ah. Anong mga gusto mo? 5 buwan pa pero sige, gusto mo eh. Yellow balloons? Lahat yellow. Sige, magpapagawa ako. Maghahanda tayo dahil birthday mo na bukas. Thank you, Tay. O sige na, kumanta na tayong lahat. 1, 2, 3. Happy birthday, Rebo! Happy birthday, Rebo! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rebo! O anak, halika na dito, i-blow mo na yung cake. O buksan na natin ang mga regalo mo, anak. Sige po! Uy, Rebo, akin yung stop toys, ah! Ay, wow, cute! Mini helicopter! Galing sa akin yung vroom vroom! Bibigyan kita ng chocolates, mamaya. Wow, thank you! At galing naman sa amin ng Beyblade! Wow! Ang maraming Beyblade! Iba-iba kulay niya! Paborito ko! Dami yan! Tinanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan, sa kanyang pagtuktong sa 5 taon, kahit di totoo, kahit hindi pa araw. Ikalawang Sabado naki-birthday naman siya. Tay, gusto ko candy. Candy lang pala eh. Ale, pabili nga ako na ito. Ito. Cute mo naman, iho. Nang kami pumasok na sa loob ng bahay, naiwang nilalanggam na ang nakabukas ngunit di nagalaw ng mga candy sa aming nauupuan. Tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong Sabado, subalit di nakusang nalagas ang mga buhok. Sa kanyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Kaya ng araw na yon, gumawa ko ng paraan upang panandali ang mapuksa ang sakit na kanyang nararamdaman. O tol, pauwi ka na? Oo pero dediretso pa ako kay Rebo. Kamusta na nga pala siya? Sana kaya kong sabihin okay siya. Sana kaya ko. Siya nga pala. Balita ko, sideline mo daw ang pagpapayaso ha. Pwede bang patawanin mo naman ang anak ko? Di ko na kasi siya nakikita ng ngumiti. O sige ba, no problem. Kukunin ko lang gamit na kailangan ko, tapos susunod na ako. Salamat pre, hindi mo alam kung gaano kahalaga nito sa akin. Kamusta anak? May sorpresa si tatay sa'yo. Hello, Rebo. Kita mo to? Ako si Liana. Napakaganda ko, di ba? Ikaw rin ang gwapo-gwapo mo. Kaya dapat lagi lang tayo nakasmile kasi kapag malungkot ka, pumapangit ka. Matapos ang pagtatanghal, bagamat di man lang siya nakangiti at makatawa, kitang-kita ko sa kanyang mata ang kasiyahan. Isang kasiyahang unti-unting humina at nawala. Nagustuhan mo ba anak? Opo, ay... Di na may kakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak pagsapit ng ika-4 na Sabado. Di na niya makuha pang ipasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kanyang pagsasalita. Kaya't kahit nang dalhin ko siya sa isang karnabal, isa lamang ang ninais niyang sakyan. O dyan anak, gusto mo ba sumakay dyan?
Opo, tay. O sige, up, here we go! Masaya ba, anak? Nag-enjoy ka ba? Superman na. Opo, tay. Uwi na po tayo. Ayoko na po dito. Anong nangyari? Anong nangyayari? Anak! Anak! Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari? Tulungan niyo kami! Doc! Huling Sabado ng Pebrero, Sabado, eksaktong katapusan. Kasabay ng pagtatapos ng Pebrero ay pumanaw ang aking anak. Namatay siya habang tangan ko sa aking bisig. Hinintay lamang niya ang aking pagdating. Palahaw ng sakit ang tangi kong narinig, kasabay ng dugong umaagos mula sa kanyang bibig. Kinain ako ng aking frustasyon. Halo-halo ang aking naramdaman. Hindi nangyayari to! Walang nangyayaring ganito! Mabubuhay ang anak ko! Sabi niya, hindi niya kami iiwan ng ate Kala niya. Nasa na mapayapang paraan ng pagkamatay na sinasabi niyo? Kamusta siya? Ano nangyari? Ipagpaubaya na lang natin sa Panginoon ang kapalaran ni Rebo. Hindi! Hindi ko maaari! Hindi ko kaya! Hindi ko matatanggap! Hindi to pwede! Hindi! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Hindi! Hindi ko kaya! Hindi ko matatanggap! Hindi ko matatanggap! Nais kong isigaw ito sa lahat ng kapamilya na kapaligid sa amin, subalit walang lumabas sa aking bibig. Hinipi ako ng malakas nilang pag-iyak, at bilang isang nagnanais maging mabuting ama, nang alam kong di na kaya pang lumaban ng aking anak, pinabagunan ko siya ng halik at hinilaan ko na siyang lumisan. Dumating ang araw na kahit kailan hindi ko inasahang darating sa buhay ko, ang libing ng bunso kong anak, libing ng pinakamamahal kong Rebo. Sige na po. Salamat sa 4 na taon. Mahal ka namin. Hindi ko man lang naranasang iatid siya sa eskwelahan. Hindi na namin nagawang makapag-usap ng masinsinan bilang mag-ama. Magkwentuhan tungkol sa panliligaw habang nagtatagayan. Magtalo, magdebate, magsama sa lakaran. Nakuha kaya niyang mangarap kahit na 4 na taon lang ang kanyang naging buhay. Paano na si Kala? Sila lamang ang magkakampi mula nung maghiwalay kami ng kanilang ina. Paano kung sasabihin sa aking panganay na kailanman hindi na makikita ang kanyang kapatid? Na ang pagkawala ni Rebo ay ang pagkawala din ng taong naghahatid at naghihintay sa kanyang pag-eskwela. Mangungulila ang kanyang mga damit, sapatos, libro at laruan, kapatid at kaming mga magulang. Subalit di ko pinayagang mangulila ang Beyblade, nakapaloob sa puting supot na binuhol ng maayos. Ang maraming Beyblade ay ipinatong ko sa malamig at matigas ng kamay ng may-ari bago tuluyang ibaba at tabunan ng lupa ang kabaong. Ika-6 na Sabado ng paglabas ni Rebo sa ospital. Huling Sabado na, nasisilayan siya sa mga nagmamahal. Wala na ang Beyblade at ang may-ari nito. Payapa na silang nakahimlay sa loob ng kabaong. Magkasamang tutungo sa lugar na walang sakit, walang gutom, walang hirap. Payapang magpapaikot at iikot, maglalaro ng maglalaro.
Habang kaming mga naiwan ay paglalabanan at pagkaaralang tanggapin ang kirot ng pagkalungkot. At dito nga natatapos ang aking kwento. Maraming aral ang natutunan ko at sana'y naging inspirasyon ako sa inyo. More power at maraming salamat. Nagmamahal, Danilo. Ayan nga at nasubaybayan natin ang kwento ni Mang Danilo at ng kanyang anak na si Rebo. Napakagandang trahedya ang sinapit ng kanyang buhay. Pagkamat mahirap, nagawa niyang maging positibo at huwarang ama. Ito nga't nagbabasa ako ng ilang tweets galing sa ating mga ka-TOR. Sabi ni Rubik's Cube, napaka-inspirational ng kwento ngayong gabi. Don't worry, Mang Danilo. He's in good hands now at alam kong masaya siya sa kinaroroonan niya ngayon. Sabi naman ni Mike Scope, hands down ako kay Mang Danilo. Acceptance to really make people happy. God bless Mang Danilo and more power. Ito naman ang sabi ni Pretty Nisi. Napakaganda ng radyo drama ngayong gabi. Totoo nga namang napaka-huwarang ama ni Mang Danilo at sana ay maging masaya na ulit siya at makamove ng tuluyan sa pagkamatay ni Rebo.